Sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Ginagawa tayong halimbawa ng Diyos doon sa mga taong masasama na nasasalubong natin sa buhay para mahikayat natin sila magpakabuti rin, sumama rin sa Diyos, maniwala rin sa Diyos. The victory or the triumphing of the wicked is short compared to the eternal life reserved for those who were despised, for those whose rights were transgressed, for those who were killed, for those who were hurt on this earth for a short time, but they will be forever with God in eternity. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po. Mga kayutoy, welcome back na naman po sa ating regular show. Maraming salamat po sa lagi pong pagsubaybay, sa lagi pong panonood. Siyempre, we always appreciate ang atin pong Youthric community dahil we have close to 187,000 subscribers na lang po, konting kembot na lang po yan. Although I'm starting this with a very happy mood, but mga kayutoy, the reality is, as an influencer, as a YouTuber, I was really deeply affected po by what happened sa United States nga. And we are shooting this around September po, 2025. At para nyo po malaman, ang pinakamalaki na issue po talaga sa Amerika ay sadly ang pagpatay, ang pag-assassinate sa isang Christian conservative na debater. What he does is he would go to different universities and have open discussions, lalong-lalo na po sa mga opposite po ng kanyang paniniwalang religious at saka political, mga ka-U3. Naulila ni Charlie Kirk ang kanyang asawa at dalawa pang munting mga supling, which really now begs us the question, why is there such evil in the world? So our staff compiled ang mga preachings ni Brother Eli Soriano patungkol po sa yung pagiging masama, evil, bakit palaging nagsasucceed yung kasamaan, bakit naman yung mga inosente, yung mga taong quote-unquote mabait, ay nagsasuffer, nagdurusa, mga kayuti sa mundong ibabaw. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Sa ating pong background sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Paunang paalala lang po, mga ka-U3, hindi ako mangangaral, hindi ako preacher, at lalong hindi po ako member ng MCGI. So please expect as a fair reactor na magdi-disagree ako sa aking mga napapanood or mag-agree ako sa aking mga napapanood. But one thing is sure, I don't have any religious agenda. Wala po akong sinasabi na ang isang reliyon ay dapat yung kaaniban o ang isang reliyon ay dapat huwag yung kaaniban, mga ka-U3. So I'm just giving my fair reaction in real time as I am watching this. So mga ka-U3, sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Kahit na may utos ng Diyos, meron tayong free will. Meron tayong kani-kanyang kalayaang pumili ng anumang bagay na gusto natin. Miski sa pagkain, merong may gusto ng maanghang, mga Bicolano. Merong gusto ng ginataan, mga Batanggenyo, mga Taga-Laguna, mahilig sa ginataan yan, mga Bicolano. Pero sa Pampanga, hindi masyadong gusto yung mga maanghang. Kaya meron kasi tayong kalayaang pumili, ang tawag sa English, free will. Kung minsan yung free will natin, ginagamit natin kahit labag sa utos ng Diyos. Isa sa utos ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Pareho lang yun nung huwag kang papatay, kapatid. Basahin natin ang 2:9 ng Santiago. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Ang paliwanag ng mga alagad, kapatid, yung mga utos pare-pareho yan eh. Huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, sabi niya. Dapat, kung susunod ka, buo. Kasi, halimbawa, hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa kautusan sapagkat yung nagsabing huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang mangangalunya.
Ano ibig kong sabihin, kapatid? Para lang yung nangangalo niya, sabi na nga ng Diyos, huwag mangangalo niya. May mga lalaki, 4 ang asawa. May babae, 6 ang asawa. Ngayon, kung tignan nila yung pumapatay, napakasama. Pero pareho lang yun Nangalo niya at saka pumatay ka, pareho lang ang nagsabi nun, ang Diyos Pag hindi mo sinunod yung isa, swail ka pa rin. Akala nung iba, pag nangalo niya lang sila, okay lang. Ang masama, pumatay. Magkagrado yun sa Diyos Ang sinabi sa'yo, huwag kang papatay. Hindi ka nga pumapatay, nangangalo niya ka naman. Pareho lang kayo nung pumapatay. Ganun lang yun. Huwag kang magnanakaw. Hindi ka nga nangangalo niya, hindi ka nga pumapatay, nagnanakaw ka naman. Pareho lang kayo. Lumalabag kayo sa kautusan. Kaya, alam mo kapatid, nangyayari lahat yan kasi ayaw natin sumunod sa Diyos. Kung ano yung gusto ng sarili ng tao, yun ang ginagawa niya. Na huwag kang magnanakaw, nagnanakaw siya. Maraming nakawan. Yung mga magnanakaw na yan, parang mamamatay tao rin yan. Pareho lang na utos ng Diyos yung nilalabag nila ba't nangyayari yan? Kasi meron tayong free will May free will ang tao. Kuminsan yung ating free will, yung ating kalayaan, ginagamit natin sa bagay na mali. Kahit labag sa utos ng Diyos, ginagamit ng tao yung kanyang kalayaan. Kaya masasabi ko, ang pagpatay ngayon, isa yan na pahayag ng Biblia na nandyan si Satanas. Kasi si Satanas ang mamamatay tao. Siya unang-unang mamamatay tao. 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ang pangunahing mamamatay tao si Satanas. Kaya lahat ng mamamatay tao ay kay Satanas. Ngayon, sana huwag tayong magpapaligaw, mag-isip tayo, huwag tayo basta humatol, at kung nakakakita tayo ngayon ng maraming patayan, iya'y hula sa Biblia, mga kababayan, na ang mga tao magiging walang takot sa Diyos. Dahil nga kawalang aral, walang naririnig na katwiran, wala lang takot sa Diyos. Merong suffering, ba't merong pang evil, ba't pinapayagan ng Diyos? Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, pati tao, papatayin agad ng Diyos, wala namang maliligtas na kahit isa. Bawa, ikaw, gumawa ka ng kasamaan sa buhay mo, malaking kasamaan ang ginawa mo. Pero mo sabihin mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero sa pera, may panahon ka. 3 trabaho. Inaharap mo ang Diyos, wala kang kapana-panahon. Lahat ng kailangan natin binigay sa atin. Wala tayong kahit anong oras na ibinibigay sa Kanya. Puro sa trabaho, puro sa asawa, puro sa anak, puro sa kayamanan. Yung lumikha sa atin, wala tayong kahit kapirasong oras. Bakit ang tao nakakaranas ng suffering at saka ng mga evil sa buhay? Kasi pinapayagan ng Diyos for the meantime, ang tao ay mabigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, kagaya halimbawa ni Satanas, papatayin agad ng Diyos, wala na matitirang tao sa mundo. Baka pati ako, wala na rin sa mundo ngayon. Basahin natin sa awit. 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sino will tatayo? If He's going to remember iniquities, who shall stand? Yep, that's right. Okay, before we continue mga ka-youth, ayan sa ating mga youth viewers, sana wag po kayo magalit kasi ganito po talaga, pinapause po talaga natin, hinihinto po talaga natin ang show dahil ito po ay reaction channel. Konting recap lang po so far sa what we understand from Brother Eli here, of course, on the idea of murder, on the idea of killing someone. It's interesting how God sees all those na mga pagkakasalang, especially yung against sa 10 Commandments mga ka-youth, and how these are considered to be equal, no, kumbaga, at an equal footing.
Dahil ang sinasabi po ng verse, di ba po, na kapag hindi mo nasunod ang isa sa mga commandments, no, out of the 10, is suwail ka sa kautusan. Nilabag mo ang kautusan. And I think ang pagkaka-phrase din sa English is, transgressor of the law. So the bottom line is when you try to follow the commandments, you have to follow all of it. So, hindi pwede na hindi mo makumpleto, kumbaga, dapat buo po talaga. Although it's fascinating because if you look at it in the human law, in the human perspective, sa atin pong RPC, sa ating revised penal code, syempre, these are all na mga felonies. Pero iba-iba din ang level or gravitas at ang kaakibat na punishment, no? So magkaiba. Dahil syempre, tinitingnan dyan, ano yung extent, ano yung damage na pwede mong magawa? Was there a loss of life? Was there only a loss of property? So it's interesting how we could look at the human side of the legal system and God's side of His legal system, mga kayuti. Baksak tayo lahat. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Bakit hindi nawawala agad ang masama? 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit nagpapahinuhod ang Diyos, nagpapasensya? Para makapagsisi ka. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ka o yung masama kinukonsinti. Hindi. Para lang makapagsisi ka. Ngayon tatanungin mo, bakit po si Satanas hindi pa pinapatay ng Diyos? Hindi pa dinidestroy ng Diyos? Lalabas, hindi siya hustisya. Pag agad niyan dinestroy si Satanas. Bakit? Nilikha niya rin yun yung kerubin Ibig sabihin, pag nagkasala, patay agad. Sige, i-apply ngayon din ng Diyos sa ating mga tao yon para justice. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya rin tayong tao. Mahal niya ang tao. Kaya dahil sa atin, hindi niya agad maparusahan yung demonyo. Bakit? Kasi pag pinarusahan niya yun, dapat parusahan niya rin tayo agad. Pareho lang nilikha ng Diyos ang anghel at ang tao. Nauna pa nga ang mga anghel Angels existed billions of years before us. Nung likhain ng Diyos ang mundo, ang mga anghel nag-aawitan na sila. Nasa Hobyan 38:4 hanggang 8. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ayon sa siyensya, bilyon taon na ang mundo. So, bilyon taon nang nag-i-exist ang mga anghel. Tayo namang mga tao, wala pa tayong 10,000 taon mula kay Adan Okay, before we continue mga kayuthi, I'm not sure if you got that, but I have heard it mga kayuthi, doon sa perspective ng existence ng human beings, Brother Eli actually mentioned, it first is in the context daw nga na the angels, cherubim, were created by God. Pero gusto ko lang muna itakal, I think Brother Eli is a believer of the young earth creationism, YEC, So, ibig sabihin po nito kasi, parte ng biblical interpretation kung saan ang earth nga po ay bata pa. Pero I was quite confused on Brother Eli's perspective here kasi sinabi niya nga kanina doon sa information kanina nakita niyo naman sa caption na ilang bilyon taon na ang nakalilipas. Pero nasabi ni Brother Eli, from Adam and Eve, around 10,000 lang daw po. So, unless the meaning of the word years is different from the actual year na ginagamit natin, scientifically, that might be the reason. Pero yun nga, parang may discord yata sa paniniwala na ang Earth daw is billions of years, pero ang existence ng tao 10,000 years. So it seems to me na may gap from the age of the Earth na ilang billions of years na nga, as mentioned in this video, and then the existence of humans are just 10,000 years. So I have doubts with the figure that Brother Eli mentioned. Halimbawa, pag nagkasala, papatayin agad ang anghel. I-apply niya rin yung dapat sa tao kasi mas nauna niyang lilikha ang mga anghel Dapat fair siya sa anghel at sa tao kasi fair ang Diyos Pagka yung masasamang mga anghel, mga espiritu, agad ng Diyos di-destroy. Dapat pag nagkasala ang tao, destroy ka rin. Mahal niya ang tao, hindi niya agad tayo i-destroy. Kaya nga bibigyan niya tayo ng panahong magsisi. Kaya hindi niya rin agad i-destroy yung masasamang espiritu. Pero huwag ka mag-alala. Nagtakda ang Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. At pati yung mga taong masasama na ayaw na talagang magbago, isasama niya na 25:41 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa,
magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pagdating ng last judgment, sasabihin ng Diyos doon sa mga masasamang tao, sa mga kambing na nilagay niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang pinagshandaan nun, yung mga anghel ng diablo sa kanyang diablo. Pero pagka susunod ka sa katarantaduhan nila, pati ikaw dadalhin doon. Merong oras na paparusahan ng Diyos lahat Isasama na yung mga taong ayaw magbago. Pero samantalang wala pa yung oras na yon, wag kang tumutol na, ba't hindi pa alisin yung mga taong masama na yan para wala nang naho-hold up, wala nang suffering, wala nang nangre-rape. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos. Huwag ka lang mainip. Dadating din yun. Paparusahan ng Diyos yung masasamang tao. Kaya lang, for the meantime na hindi pa siya nagpaparusa, parang grace period sa mga taong masasama na sana makapagsisi sila. Si Satanas walang iniisip na mabuti. As to the question, of course, na bakit inaalaw ng Diyos na merong mga kasamaan nga na nangyayari dito sa mundo, and one of the things that he mentioned, of course, earlier is isa yan sa mga sign of the times, kumbaga. But one of the rationale na na-mention ni Brother Eli is that God allows evil temporarily for us to repent. So, he also mentioned that God created cherubim, mga angels, but of course, one of the questions there would be, since the creation is reflective of its creator, if God is all good, how come such a horrible figure, an evil entity, spring forth from such goodness of God? Does God have a little bit of evil in His nature? Ayan, ano masasabi niyo dyan mga kayute? It's a good mental exercise, di po ba? But of course, Brother Eli mentioned further na God does not punish the devil and humans immediately. As what he said, He is giving time for people to repent. He is giving a kind of grace period. So now, I have another question mga kayute. Does God entertain the idea that the devil may have a chance of repenting from his sins? Or ang pinag-uusapan dito na repentance coming from the evil or the dark side ay yung mga tao at maybe ibang mga anghel na early on na persuade ng devil na sumama sa kanya, mga kayutri? So please comment below. I think these would make up for really good discussions dyan po sa ating comment section below. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon, hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka-impluwensya sa lahat ng tao sa panahon ni Noe. Isang pamilya lang ang hindi niya na-impluwensyahan. Basahin natin ng Genesis, Kapitulo 6. Ang daing ng Diyos, ito sigurado ito Walang duda ito nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noe. 6:5 ng Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti noon. Masama na lamang parati. Partially nangyayari sa ating panahon yan Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro, tapos kunyari lulundag, pagkatapos papatirin, baksak yung yaya, sabog ang bungo, patay. Bata pa yan Yung matatanda, ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Hindi naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso, pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, ikaw, nasa sarili mo. Kaya pagdadating yung isip na sana nasa gasaan yung matanda, iba na yon. Meron nang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag. Kaya pag naisip mo mabuti, gawin mo agad Huwag mo ililiban. Magsasawa rin yan. Lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung naiisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinidikta ng masama. Kasi si Satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan mga anghel ng demonyo. Walang kabutihang naiisip yung mga yon. 8:44 ng Juan. Pakinggan nyo.
Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Katotohanan sa kanya. Di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Sinungalingan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay Satanas Puro kawalang hiyaan ang iniisip noon laban sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi sira ulo mo. Gawin mo lang nang gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity. Tapos pag may papasok na nag-iisip kang masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto, yun ang sabihin mo, ha? Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Lalayas siyang mga yan. Alam mo, kaya pinapabayaan ng Diyos na makasalubong ka, makakilala ka, maging associate ka ng taong masasama para mahikayat mo sila sa kabutihan. Hindi para ikaw ang magkasala. Yun ang gusto ng Diyos. Kumbaga, para tayong mga ahente ng Diyos, nilalagay ka sa gitna ng mga walang hiya, mga siraulo, mga magnanakaw, para yung mga tao na yon maturuan mo ng salita ng Diyos. 10:16 ng Mateo. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga unang Kristiyano, sinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo na para kayong tupa. Ang tupa kasi maamo, hindi nangangagat, hindi carnivorous, pero sa lobo may rabies. Larawan ng mga taong nakakahawa, may rabies, yung mga lobo, yung mga taong masasama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinusugo ko kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Inilalagay ka nga dun para magpakatalino ka gaya ng ahas, magpakatimtiman ka gaya ng kalapati. Ang ibig sabihin, gagawin ka ng Diyos na halimbawa sa gitna ng masasamang tao. Filipos 2:15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Kayo ang wika'y maging walang sala, wala kayong dungis, walang malay, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Ginagawa tayong halimbawa ng Diyos doon sa mga taong masasama na nasasalubong natin sa buhay para mahikayat natin sila magpakabuti rin, sumama rin sa Diyos, maniwala rin sa Diyos. Basahin natin ang 5:19 ng Santiago. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Merong tao nakalihis sa katotohanan, nasa kasalanan, nasa bisyo, nasa kung ano-anong bagay na masama. At siya ang wika'y papagbaliking loob ng sino man. Alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya, magliligtas ka ng isang kaluluwa. Kaya ginagawa ka ng Diyos na parang tagapagligtas ng tao. Kaya siya pumayag na makasalubong mo, makasama mo yung taong masama.
Ang mag-iingat ka lang, ikaw ang mahikayat niya sa masama. Kailangan ikaw ang makahikayat sa kanya sa mabuti. Magpakatatag ka kasi mas marami ang masasama sa panahon natin. Kaya dapat bawat makausap mo, makasalubong mong masama, ay madala mo sa kabutihan. Dahil siyempre pagka ikaw ay nagsasa Diyos, ayaw mo ng masama. Pero kaya pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama, makasama mo sa bahay, o kaya makatrabaho mo para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masasama. Yung mga taong mababait, yung mga taong mabubuti, kung pumapanaw man sila sa mundo, may kahulugan sa Diyos yun. Basahin natin ang 57:1 ng Isaias. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Ang tao talagang matuwid, talagang matuwid sa Diyos, mabuting tao. Kaya minsan sila kinukuha ng Diyos kasi merong kasama ang dumarating, baka sila'y mapasama pa, kinukuha na sila ng Diyos. May kasama ang nakikita ang Diyos darating sa kanila, kaya kinuha na sila ng Diyos. Siguro, yung mga sinasabi mong tao, kaya kinuha na sila ng Diyos, kung matuwid sila, nilalagyan ko yung benefit of the doubt. Kasi iba kasi yung matuwid sa Diyos, iba yung matuwid sa tao. Merong mga tao, matuwid lang sa kapwa-tao, pero hindi naman matuwid sa Diyos. So I will try to correlate this statement ni Brother Eli. Dahil sinabi niya nga po, na kumbaga ang standard ng what is right, what is righteous, sa perspective ng tao ay iba sa perspective naman ng Diyos. So nasabi po kasi ni Brother Eli kanina, mas marami po ang masama kumpara sa mga mabuti, which in a way, I don't totally agree. Statistically speaking, mga ka-youth, dahil kung titignan natin ang definition ng pagiging masama, ay yung pagiging destructive, innate evil, I think. Pero sa duality naman po ng tao, in general, we still have a working society. It's because hindi naman po lahat ay masama. In fact, mas marami pa rin naman po ang may konsensya, ang may kabutihan, ang may malasakit, in general po sa lipunang Pilipino especially. So hindi ko alam kung madidiscuss pa ito further ni Brother Eli sa kanyang perspective of what really, truly evil is, based on the perspectives of the Bible. Dahil in a way, for example, for other sects or denomination, ang pagiging tama o pagiging mabuti ay limitado lamang sa kanilang samahan, ay limitado lamang sa kanilang grupo. That means, if a particular group has, say, 1 million members, and ang iba na bilyong tao na hindi kasama sa kanilang samahan o grupo is hindi matuwid, hindi tama, based on their standard of, God's standard of what is good, mga ka-youth, what is a good person. So gusto ko pong malaman ang inyo pong mga take, inyo pong mga opinion patungkol po dyan. May mga hinagawa silang masasama na nakatago. Akala mo matuwid sila, pala masama rin sila. Pero kung talagang matuwid ang tao at nawala sa mundo, kinuha ng maaga, ang tawag ng iba ron, untimely death. Pero ako, hindi ako naniniwala dun sa pagkatao ka ng Diyos, mamamatay ka untimely. Pag sa Diyos ka, hindi pwedeng untimely. Meron perfect timing ang Diyos kasi yun ang talagang itinakda ng Diyos sa Kanya. Basahin natin ang 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. It is ordained by God na ang tao'y mamamatay. Kaya pag matuwid ka at namatay ka, hindi pwedeng sabihin na untimely yun. Ngayon, kung talagang totoo na ang tao matuwid, kaya siya kinukuha ng Diyos, meron kasing kasamaan pang dumarating sa kanya na baka mapasama pa siya, kaya kinuha na siya ng Diyos. Yun ang dahilan. Nasa Biblia yun. The Bible tells us a truth that we can see in reality. In the book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 2, it says, All things come alike to all. There is one event, to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean, and to the unclean, to him that sacrificeth, and to him that sacrificeth not. As is the good, so is the sinner, and he that sweareth, as he that feareth an oath. That is a general truth in the Bible, as observed by the preacher, the most wise person created by God on earth, that is King Solomon. He said, all things come alike to all.
There is one event to the righteous and to the wicked, to the good and to the clean and to the unclean. To him that sacrificeth and to him that sacrificeth not. As is the good, so is the sinner. And he that sweareth, as he that feareth an oath. This is the observation of Solomon. Now, what is the justice in this? There are people that perceive in their mind that things that happen to a person must not be the thing that must happen to him. And there are other things that happen to other person which is for their perception must not happen to him. But you see, the Bible tells us the general rule of nature and physical and spiritual. Why did Solomon say all things come alike to all? God is always just, and God's justice is served not only in this life. John the Baptist died a little over 30 years old, and he died in the cruel hands of Herod the king. He was beheaded by King Herod. Yep. So he died at a very young age while he was doing nothing wrong against anybody. He died at a very young age. It may seem to be injustice for John, but God's justice is not attained only in this life. There is another life to come, and that is after the resurrection. All people will be resurrected. 5:28-29 of the book of John says, Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. then justice will be served. So, you must not make it sound unjust in your mind if things that are evil happen to people who are good. And things that are good happen to people who are evil. There is a declaration of God in the Bible that evil people may win, evil people may prosper, but it will not be long-lasting. In the book of Job, chapter 20, verse 4, Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, that the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? ever since people were placed on earth, you must remember this, said the scriptures, that the triumphing or the victory of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment. But what happens to those who were despised? What will happen to those who were short-lived because of the cruelty of people? Yeah. Let us read in the book of Luke chapter 6, verse 20. Pero ito po, English part po, ito still on the idea nga po of the evil succeeding. What is evil? Ano po? Why it seems the wicked are winning and the good people are losing. Sa perspektiba ng tao, talagang hindi nga fair yan. Ng isang pobreng kargador, ng isang pobreng construction worker, isang pobreng empleyado, napapakahirap. Pero ito pong ating mga contractor ay napapakasasa mula sa buwis ng taong bayan. Pero I don't want to sound political, mga kayuti. But anyway, mga kayuti, konting recap lang po so far, no? On what Brother Eli is saying as to the idea of the justice of God, which is way different from the perspective, way different from the justice that we know here on earth. Sinasabi niya, na ang God's justice, it will be served, not here on this life, but in heaven. And interestingly, he mentioned, after the resurrection. So in a way, kung titinan po natin, dahil the reality is, there's a lot of unfairness, inequality, and injustices that happen on earth. Yung nga nasabi natin na it seems that the wicked is winning, pero kung titinan natin, as it is with Christianity, as
as it is with many other faiths, mga ka-U3, the idea of the afterlife is a kind of level playing field. Ano po? Kumbaga lahat tayo mamamatay ng minsan and all of us will be facing our Creator, something like that. So ito po, in a way, ay sagot sa mga naging biktima ng karahasan, naging biktima ng injustice, mga namatayan ng pamilya dahil sa mga evil po na mga tao, mga wicked na mga tao, mga ka-U3. Anyway, let's continue here. And he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye that hunger now, for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now, for ye shall laugh. Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of Man's sake. Rejoice ye in that day, and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. For in the like manner did their fathers unto the prophets. You see? Blessed are the poor now. Blessed are those who hunger now. Blessed are those who are persecuted now. Blessed are those who are maligned now. Why? Because justice will not be at once served, but it will be served definitely. Rejoice ye in that day, the Lord said. For a man to live in a comfortable way of life for 70 years, it is a short time. Maybe you will have everything that money can buy, and even if you are evil, you can live comfortably on earth. Much so, you are living in a world where evil is glorified and where good things are buried into forgetfulness. But 70 years is not so long. The victory or the triumphing of the wicked is short compared to the eternal life reserved for those who were despised, for those whose rights were transgressed, for those who were killed, for those who were hurt on this earth for a short time, but they will be forever with God in eternity. Basahin natin ang 90 Gs ng awit. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Dalawa ang ibig sabihin, kapatid. Maaaring kaya ka humaba ang buhay dahil mabuti kang tao. Kasi ang sabi sa Biblia, doon sa Gs 27 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ayan, ang pagkatakot sa Diyos nagpapalaon ng mga kaarawan. Pag ang tao may takot sa Diyos, pwedeng humaba ang buhay niya. Ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Pero kapatid, hindi laging kaya humahaba ang buhay dahil mabait ka. Merong humahaba ang buhay kasi gusto ng Diyos maligtas siya. Masama siya, hindi siya nagbabago, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi pa. Kaya maaring madagdagan din ang buhay mo pag masama ka. Parang ganito lang, no? Yung mabuting tao, pwedeng umigsi rin ang buhay nun eh. Tingnan mo si Juan Bautista. 30. Wala pang 34, namatay na. Si Cristo, wala pang 34, namatay na. Si Santiago na mayor, ang tawag doon, Santiago Mayor, isa sa mga apostol, namatay siya, bata pa rin siya. Bakit sila namamatay? Bata pa.
sa 57:1 ng Isayas. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Maaaring may dumadating na masama, kaya kinuha na ng Diyos yung isang taong mabait. Kahit bata pa siya, kinuha na siya ng Diyos. Kagaya ni Juan Bautista, no? Kagaya ng ibang mga taong namamatay na mababait, ay kinukuha na ng Diyos para wag na silang mapasama. Aalisin na siya. Hindi siya masyadong tatanda. Ngayon, kung meron namang tumatanda, masama naman siyang tao, hindi siya sumusunod sa Diyos. Kaya siya tumatanda, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon magsisi. Basahin natin sa 3:9 ng 2 Pedro. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng chance para magsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Kaya binibigyan ka niya ng chance, di niya ka pa kinukuha para makapagsisi ka. Yun ang dapat mo maintindihan. Maaaring kaya humaba ang buhay mo, dahil mabait ka. Pero maaari rin kaya humahaba ang buhay mo kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Okay mga ka-UT, so dyan po nagtatapos ang ating episode na naman. Ayan, kumusta po? Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? And most likely, ang atin pong ibang mga viewers, magta-type na naman po dyan ng bitin. Pero yun nga po, ang konteksto po kasi nitong atin pong topic, and alam niyo po yan sa mga UT viewers na tayo po ay in general thematic po talaga, and syempre nga po, sadly, ang isa nga pong conservative na Christian debater sa Amerika, very popular, very influential, and he stands firm. Si Charlie Kirk nga po, pumupunta ng mga university, nakikipagtalastasan, nakikipagdebate in a civil way kasi po in general siya po ay anti-abortion. Laban din po siya sa issue ng transgenderism. Sa latest nga po na update, na-release na nga po ng FBI sa Amerika, finally, nahuli na nila at nasa kustodiyan na po ng batas ng Amerika ang sinasabing shooter nga. So sa video po ito, natalakay po ni Brother Eli yung nature ng evil and the idea of God's justice that is very different from human justice, and in general, humans being given the chance to repent some more when God allows you not to be dead. When God allows you to live long life. But on the other hand, dalawa po kasing perspective at dalawang variants ko tignan po natin, Una, mahaba ang buhay ng tao dahil ayaw ng Diyos, according kay Brother Eli, na baka may darating na masama at mapasama ka pa. Hence, may nangyayari na quote-unquote abrupt or timely death sa mga tao na hindi natin ini-expect. As to the idea naman po ng longevity, so ang perspective po kasi sa Pilipinas, may quote po tayo na masamang damo, matagal mamatay. So as mentioned, this is just God's way of letting that person have the chance to repent, parang grace period daw nga po. On the other hand, a righteous man could also have a long life, and this is because of the promises din po ng Diyos. It really led me thinking, mga ka-U3, if evil people could live a long life, and good people could also have long life, in a way, nagka-cancel silang dalawa. Ang perspective ko po, mga ka-U3, is that the length of one's life as to the years, as to our ages before, finally we hit the bucket, kumbaga sa English, that's not really the important thing. Kung mahaba ang buhay mo o hindi sa earth years, mga ka-U3. I think it goes sync with the idea that the true enjoyment of one's life is in the afterlife. And what is more important is how you live your life here on earth. I think that's the big lesson here. It's not about how long you live your life, but it's really on the quality of life, how you carried yourself dito po sa mundo. So anyway, mga ka-UT, what do you think about this episode? While the background and context for this was sadly the assassination of a Christian conservative, but I hope, mga ka-UT, marami po tayong natutunang leksyon po for this episode. You can watch that video over there too. Pwede nyo rin po panoorin yung playlist na yan and click subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Uy, libre lang yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.